Yahoo! Hello, hello, hello again, mga masters and mga ka-G. Welcome sa ating another episode ng ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Anong balita po sa inyong lahat dyan? Good morning, good morning, good morning po sa lahat na sa Pilipinas and sa lahat ng Asian countries. And kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig, ay good morning, good noon, good afternoon, good evening. At sa mga matutulog na po, ay syempre mag-good night na po tayo sa inyo. At nandito naman po tayo sa another episode. Ang ating episode na ginaganap natin araw-araw. At tinay ko na talaga na hindi tayo malate ngayong araw na to dahil po tayo super busy within this week. So hindi natin makontrol kung minsan meron akong video pero kung ida-download ko na po, upload ko na po, hindi talaga ma-upload on time. Tagal-tagal talaga ma-upload dahil po hindi ko lang alam yung computer ko ba o yung file ay sobrang mataas yung kanyang size. Alright mga masters, so ngayon po ay magre-refill na po tayo ng pagkain ng ating G. At umiikot-ikot yung ating lalagyanan, ng ating tripod. So, empty po yung ating lalagyanan ngayon. Lalagyan po natin si G ng kanyang fresh na vegetables. Siyempre, yung kanyang spring mix at ang kanyang super greens. So, anong balita po sa inyo dyan, mga masters at mga ka-G? Siyempre, maraming salamat talaga sa inyong love and support. At kakatapos lang po natin kagabi ng ating Team Kuroda Premier Promotion. Ika-130th nating Premier Promotion sa Team Kuroda. At taos puso po akong nagpapasalamat ulit sa inyong lahat dahil po ay naging successful na naman. Imagine, ang dami-dami na pala ng mga entries natin kahapon at ang dami rin yung supporters natin. At Team Kuroda, Sunny Puersa with Team One Love, yun ang pinakamaganda dyan. At fight lang po tayo sa hamon ng ating career. Ito po yung tinatahak nating na career sa YouTube. Kaya po ito ay ating paninindigan dahil po tayo ay nag-umpisa na. Hindi na tayo pwedeng mag-back out dahil po ito ay ating commitment. Lalo na po at kung ikaw po ay isang leader ng isang team, committed po tayo para po tayo ay magbigay ng support sa ating mga members. So hindi lang po tayo ang head or ang leader ang susuportahan. Tayo dapat ang mag-support at tayo din po mapakita ng magandang example. Raspberry po ni Gio. I hope nakakainin niyo mamaya. Lalagay lang natin dito sa taas. At lalagyan din po natin si G ng kanyang blackberry. Ito po. Dami pa kasi, hindi niya kasi kinakain eh. Hindi ko pala pwedeng bigyan siya ng marami. Kinakain niya rin pero hindi ko siya pwedeng bigyan ng marami. Tig-isa-isa lang po. Kasi 20% lang yung kanyang fruits. Dahil po sa sugar. Okay mga masters. Ito po yung G natin. No? Super happy ang ating G ngayon. At habang po ay nagmamadali po ako dahil late akong nagising. Kasi po tayo nag-support kagabi. Umakyat pa tayo sa ating first batch and second batch natin. Hindi po ako nakapagtapos sa ating second batch. First batch pa na natin. Congratulations kay Ate Bani, VMix Vlog sa yung very successful na pag-host. Despite na hindi maganda yung iyong signal sa inyong wifi ay itawid pa rin. At maraming salamat po sa mga umakyat at tumulong po sa kay Ate Bani. And of course, ang second batch po natin ang ating Doc Zenaita Persyonkula. At ako po ay umakyat din ng konti. Meron tayong bisita doon na super sakalam. Si Bro Paul Ariola. Ang Randy Santiago ng YouTube. And of course, kay Daday, yung ating third batch ay tulog na po ako talaga. Pero nakagawa po tayo ng birthday greetings ni Inday Ana. So, take time ko na lang po ito. Si Inday Ana po ay isang member ng Team Kuroda,
from Bacolod City. Ay ako po yung babati ulit sa iyo ng happy birthday. Hindi, happy birthday po sa iyo ulit. Alright mga masters, let's go back to the lectures. Ano ba yung magandang lecture natin? Diba? Nag-lecture tayo last time about headaches. So, yung headache po, sakit ng ulo, ay cause po yan ng maraming maraming symptoms or maraming sa reasons. So, ang pinakauna po is digestion. Yung aking explain last time is dehydration and posture. Pero pag yung iyong headache ay nasa sa frontal, kumbaga yung sa harap ng mukha mo, sa ulo, medyo sa harapan, sa mukha, sa taas po, ay more on digestive headache po yan. Pag sinabi natin digestive headache, yun, connected kasi yan, yung area na yan sa ating stomach meridian, yung daanan ng sirkulasyon, ng energy, papunta sa inyong digestive system, sa stomach meridian. So, pag sinabi natin may problema ka pa sa stomach meridian, yan po ay digestion. So, pag parating masakit po yung inyong, yun ba, nakikita niyo pa po yung sige, magpapakita na lang po ako. Ito po yung ating, pasensya na ha, gumagalaw yung ating So, ito po yung ating, itong area na to, pag masakit po, dito, at saka yung sinuses mo po, yan, connected po yan sa ating stomach meridian. Okay, ito, kung masakit palagi ito yung headache mo, at saka dito, yan ay yung part ng iyong stomach meridians po yan. So, ibig sabihin po ay hindi ka po, meron ka pong problema sa iyong digestion. So, ano po yung mga dapat gawin dyan? Combine nyo na lang po yung lahat ng mga lectures ko, di ba? Yung ating drinking of liquids during meals, drinking of warm drinks and not cold drinks, and giving at least 1 hour before and 1 hour after to drink your liquids. And then ang apple cider vinegar, makakatulong po yan. Yan ang ating first solution po sa first na kind of headache. Yung anyong headache na sa frontal na part ng ating mukha at saka ulo. So yan po ay connected po sa digestive. Kaya po, ang pinaka number 1 rule nauulit-ulit ko lang po ito. Pag kumakain po tayo, chew your food really well. So nguyain talaga ang ating pagkain. Huwag munang lunukin kahit na siguro mga 30 to 32 to 35 times mo po siya nguyain bago po natin lunukin. Yan ang pinaka-importante. Kung fast eater ka at hindi ka na pungunguya, kung ma-notice nyo po, sino ba sa inyo dyan ang mayroong frequent headaches doon sa area na yon na tinuro ko. Diba? Common sense lang yan kasi once meron kang sakit sa area na yan, ibig sabihin may problema ka sa digestive system, lalo na sa stomach. Kung bakit po yan masakit. So anong gagawin? Korektahan po natin. Hindi yan madadala lang sa inom ng gamot. Hindi yan madadala sa pag-inom lang ng pain medications or fever medications or inflammation medications. Hindi madadala yan. Dahil po yung problema is more on internal. Okay? So follow nyo lang po yung rules, yung aking tips na binigay last time about drinking liquids during meals, drinking warm drinks, and yung hindi muna matulog pagkatapos kumain, pwede yun. Kakatulong po yan. At least 2 hours minimum, 2 to 3 hours bago po tayong humiga after we eat. Alright, so what's the other reason? Siyempre, meron po tayong postural. Yung sa likod naman natin, part ng ulo natin, pag yun ang sumakit, postural yan. Kasi po, ang ating muscles po sa ating leeg at sa likod natin, yung mga muscles at spinal nerves, ay na i-impede po yan. Kumbaga, yun na po ay matigas dahil na ano yan po, parang binabalot po yan ng maskulo. Kaya pag nababalot siya ng maskulong tensyonado, ay siya po ay naiipit. Pag naiipit po siya, yan yung cause ng ating mga headaches sa area na sa likod ng ating
Ano ba, from the batok papunta sa likod ng ating ulo. Postural po yan. So, tinuro na rin natin yan last time. Ano yung maganda sa sa postural. So, pag natutulog po tayo, make sure na hindi po tayo nakatulog sa left or sa right side or hindi tayo nakatulog sa tiyan natin. Pag matulog po tayo, matutulog dapat po tayo face up at meron tayong ilalagay na unan sa ilalim ng sa likod ng ating tuhod. So, yung ating knees, ang tuhod po natin, ang legs po natin ay dapat naka-bend po yan. Naka-bend, hindi po siya pwedeng straight, pero naka-face up ka po. At konting maliit na unan lang po, yung tinatawag nating full half moon pillow, yung ilalagay natin sa likod ng batok natin, sa ilalim ng batok natin. Batok, yung nape, yung sa likod ng ating leeg. Hindi po yan nalalagay sa ulo, ang ating unan. Nalalagay po yan sa pagitan sa, di ba, yung ulo, likod ng ulo, merong leeg sa likod, and then yung ating shoulder, yun. Yung ating pillow po ay nasa leeg. Sa leeg talaga, hindi pwedeng ilagay sa ulo. Kaya dapat yung ating unan ay hindi siya masyadong mataas. Bakit? Kasi po, kailangan po ay open na yung airway. So, hindi pwedeng sobrang baba o sobrang taas. Kasi pag sobrang taas yung pillow mo, ang unan mo, may tendency po na ma-bend po yung inyong neck. Pag na-bend po yung neck nyo, nakatupi po yung neck natin, may problema po tayo sa airway. Pagpasok ng oxygen, ng hangin po sa ating lungs, sa ating throat, sa ating pharynx and larynx sa ating lungs. At saka, pag nakahiga po tayo sa ating side, left or right man, lahat po ng weight natin, ba? Lahat po ng weight natin po ay kung saang side ka nakahiga, doon lahat ng mga organs mo ay ng pressure. Sila po yung doon na pupunta yung pressure ang ating weight. Kaya pagkagising natin, minsan po yung ating kamay ay namamanhid, ng daliri natin, may stiff neck, may migraines, may sciatic pain, maraming problema at ng mga sakit po usually ay sakit sa katawan, hindi sakit sa organs, sakit sa katawan natin dahil po ay sa posisyon natin sa pagtulog. So kailangan talaga correct 'yan. Kung hindi niyo kinorek po 'yan, unfortunately, paulit-ulit lang po yung problema niyo. Ang ating problema ay babalik at babalik lang yan dahil po ay 6 to 8 hours yan ang tulog mo. Pag hindi nyo pa winasto yan, pagkagising nyo sa umaga, the next day, ganun pa rin yung mangyayari sa iyo. Kaya mga masters and mga ka-G, makikinig po kayo talaga sa ating lecture kasi yung importante po yan. Libre po ito, wala tayong kino-collect dito na bayad para sa pakinig nyo sa akin. Ito po ay dahil taos-puso po akong feeling ko lang na obligado po ako na i-share ang ating mga news, ang ating mga articles na ito dahil po ay syempre meron tayong background sa health. So alam ko marami akong matutulungan at alam kong bahagi po kayo ng ating All About G at nakikinig po talaga kayo. Kaya po tayo magtutulungan lang po. Tinutulungan niyo ako dito sa aking WH, tutulungan ko rin po kayo na ma-improve ang ating life. Alright, so ano pa? Siyempre, yung ating dehydration, ulitin natin ulit yun. Pag hindi ka po umiinom ng magandang amounts ng liquids, yan talaga ay magkakaroon po tayo ng headaches or migraines o kung ano man dyan, sakit sa ulo. Okay? Bakit po tayo magkakaroon yan? Kasi ang ating daloy ng ating sirkulasyon po ay may problema na. Kasi pag malagkit yung dugo, hindi po siya well lubricated dahil kulang yung fluids o liquids ng katawan mo, syempre, ano mangyayari? Mahihirapan po siyang pumasok sa mga ugat-ugatan natin. So, yung ating brain, ang ating mata, ating mga areas, kumbaga yung distal, yung pinakamalayong part sa ating katawan, nahihirapan mo yun pumasok yung ating sirkulasyon dahil yung dugo natin ay malagkit, malapot. Kaya, 6 to 8 glasses of warm or room temperature water yung iinumin natin mga masters and mga ka-G. Alright, so hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat at on time po tayo ngayon. Hindi po tayo na late. 2 araw straight po akong na late dahil po ay mahina ang pag-upload sa aking laptop. At yung oras ko rin po ay sobrang busy. This is your Master Worm and G.
Maraming salamat po. God is great. Yahoo!